Praise the Lord. Medyo injured po itong pa ako. But God is good. God is the strength of our hearts. Amen. Bali po, nakabilis yung panahon. March na, kapilang tapa po mag-celebrate New Year, Christmas. March 1 na po yan eh. Talaga pong mabilis na po ang panahon at malapit na po dumating ang Lord. Amen. Because of that, kailangan po natin, ang topic po natin or yung tema na pag-uusapan po natin for the whole month of March, kung hindi pa po darating ang Lord, is about living in the last hour. We are living in the last days, living in the last hour. Talaga pong maiksi na lang po ang panahon po natin. And I hope na bawat isa po sa atin magpaka-Kristyano po. Magpaka-born again talaga. Maging tunay na anak ng Diyos. Without any compromise sa ating mga buhay. So, let me begin with 1 John 2:18. Ang sabi po dito, "Dear children, this is the last hour." Naisulat po ito around 50 to 60 AD. Noon pa po, sinasabi po ni Apostle John, the beloved apostle, na malapit na, sabi niya, ito na yung mga huling oras. Noon pa po yun. Mantakin niyo po ngayon, anong year na ngayon? 2025. Kung sinabi niya po noon na last hour na, lalo na po ngayon. And then sabi niya, "And as you have heard, the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come." Sa panahon po nila, marami ng Antichrist. Lalo na po ngayon. This is how we know it is the last hour. We need to recognize, we need to believe that we are living in the last of the last days. Lahat po ng ating tinatangkilik dito, salamat sa Lord, pinagpapala tayo. Kung meron kayong bagong bahay, magandang negosyo nyo, magandang trabaho nyo, magandang career po ninyo, lahat ng tinatangkilik po nating material things, so dito, basura po yan, and do not let your hearts na talaga pong ma-entangled po sa mga yan. Because we are not from here. Mga alien po tayo. Tignan yung katabi nyo, alien po yan. Alien, ay amen? Foreigner po tayo, sabi ng Bible, we are aliens here because we are from citizens of heaven. Tagalangit ho tayo. Yes, Filipino po tayo dito, pero ang tunay na ating katangian po dahil kay Kristo, naging tagalangit ho tayo. At kailangan po ito ay ma-instill talaga sa ating mga puso. Marami po ngayon na ang mga Kristiyano po masyado pong distracted sa maraming bagay. Kinakailangan po nating pag-aralan ang mga last days pong ito because according po sa isang Bible teacher, sa New Testament, ang pinakamaraming verses is salvation. Pangalawa is about the second coming of Christ. Ibig sabihin po talagang kailangan po natin na hindi nawawala sa ating puso't isipan na one day darating ang Panginoon. Any moment, magra-rapture. It's imminent. It is bound to happen. Yung rapture po, wala pong sign po yan. Bigla na lang pong kukunin ng Lord ang kanyang mga tupa. Ang mga kambing, maiiwan po sila. Amen? Kaya nga po, this is very important topic po sa atin, living in the last hour, paano ba tayo mabuhay sa mga huling panahon na ito, na pinagkakaloob po sa atin ng Diyos, for such a time as this, bakit dito tayo nabubuhay? Because meron pong plano ang ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po ngayon makita nyo po napakaraming Antichrist. Think about this, no? Sa dami po ng mga Diyos na kinikilala sa buong mundo, bakit si Jesus lang ang laging kinamumuhian? Bakit hindi nila kinamumuhian si Allah, si Buddha, si Confucius? Ang daming Diyos po, millions po ang mga Diyos po. Bakit hindi nila kinamuhin? Walang hatred sa mga Diyos na ito. Bakit si Jesus lang? Because the devil knows kung sino talaga ang tunay na Diyos. Talagang kokontrahin niya ang tunay na Diyos. Galit na galit po sila kay Jesus. Yung ibang tao galit na galit, pero wala namang ginagawa masama ang Panginoon sa kanila.
It is because alam ng dyablo kung sino ang tunay na Diyos. Kaya nasa tunay tayong pananampalataya, nasa tunay tayong Diyos, kaya alam natin na tunay ang ating kaligtasan. Na kailanman hindi tayo matatakot sa pagwakas ng mundong ito, hindi tayo matatakot mamatay. Amen. Kung mamatay lang tayo, kung mamamatay po tayo na hindi pa nagra-rapture, huwag po kayong mag-alala. Kung na kay Jesus talaga kayo, sa langit po kayo. Dahil buhay ang Panginoon. Si Buddha, si Allah at ibang mga Diyos po, hindi po silang may-ari ng langit. Hindi sila Diyos. Isa lang po yung Diyos na nagkatawang tao, namatay, muling nabuhay. Si Muhammad na ng Muslim hanggang ngayon patay. Si Buddha hanggang ngayon patay. Pero si Jesus, 3 araw pong namatay, nabuhay, umakyat ng langit at muling babalik para kunin ho tayo. Para wala na pong kasakitan, wala nang karamdaman. Amen? Sino pong excited doon magsabing praise the Lord? So ngayon po, ang unang topic po natin is wake up from slumber. Tayo po ay magising sa pagkakatulog. Marami pong mga Kristiyano ngayon natutulog po sa kanilang mga pananampalataya. Let me read Romans 13:11. Sabi dito, and do this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than we first believed. Heavenly Father, we thank you po for this wonderful opportunity na patuloy po namin kayong mapasalamatan, mapurihan, masamba at maluwalhati sa aming mga buhay na ito na inyong pinapahiram, Panginoon. Pagpalain nyo nga po ang bawat isa po sa amin na nagbigay po ng panahon ngayon upang kayo ay sambahin sa Espiritu at katotohanan at upang kami ay tumanggap mula po sa iyong salita at mula sa iyong banal na Espiritu. Holy Spirit, help us to understand your word tonight, Lord. Kung paano kami mabuhay sa mga oras na ito, mga huling panahon na ito, Panginoon. Upang mabuhay kami, Panginoon, according to your purpose, according to your calling to each and every one of us, O God. And as we receive your powerful word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. Sa iyo po ang kapurihan, ang kapasalamatan, at lahat ng glory. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Now, the book of Romans, binasa po natin, it was written around 57 AD. 2025 na po tayo ngayon, so almost 2,000 years na pong naisulat to. Pero ang kamangha-mangha dito, sabi ni Paul, understanding the present time, during this time, pinapaalalahanan po niya ang mga Roman Christians. Sabi po niya, the hour has already come for you to wake up from your slumber. Now, ang slumber po dito, yung natutulog sa pananampalataya. Sabi nga po sa amin kahapon ni Daddy Bishop, it's about inactivity, yung wala kang ginagawa bilang Kristiyano. Simba ka lang, simba uwi. Kung bakit ka nabubuhay ngayon, kapatid, hindi dahil ikaw ay Zimbabwe. Merong plano ang Diyos sa iyo. At ang plano ng Diyos sa atin, iisa po ang calling po natin, to go and preach the gospel. If you are not preaching the gospel, if you are not preaching Jesus Christ, something is very wrong with your faith and understanding about Christ. Something is very wrong. Kapag naintindihan mo ang pananampalataya kay Kristo, naintindihan mo kung gaano ka makamahal ni Kristo, naintindihan mo kung gaano namatay si Kristo para sa iyo, hindi pwedeng hindi mo siya ipagmalaki at ipagsabi. Amen. Handa kang mapahiya, handa kang tawanan nila, handa kang ma-persecute, handa kang masaktan alang-alang sa gospel at para kay Jesus. Yun ang tunay na Kristiyano. Kaya nga po, alam niyo po, no, talagang pupuno na ho tayo ngayon. Sige, punuin pa ho natin. Kung wala pa po yung bagong building po natin na malaki, maglalagay po tayo ng LED wall sa daan. Hanggang makatalakad na lamo po ka rin ng tao. Makapakiramdam lamong abe-abeta mo na magsasamba king Ginoo. Because that is important. Sabi po ng Bible, Psalms 133, how good and pleasant it is when brethren dwell together in unity.
No, maganda po at mabuti po yung tayo ay nagkakatipon. Maganda po sa pagkakatipon natin ito, bigla na lang dumating ang Lord. Amen? At mabigla po kayo na lang naiwan po dyan. Lahat ng sasakyan sa inyo na. Pati itong LED wall, uwi nyo sa bahay nyo. Sa inyo na yan. Mag-enjoy na kayong mamanalbi. May lakwa na kayo rin. But anyway po, kung naiwan po ang iba sa inyo, I hope sa Calvary walang maiwan. As much as possible, huwag kayong patatatak ng 666. Para may pag-asa pa kayong maligtas. Mamatay na kayo sa gutom, mamatay na kayo sa hirap, huwag nyo lang kukunin yung Antichrist mark, yung 666. Amen? So sabi ni Paul, the hour has already come for you to wake up from your slumber because our salvation is nearer now than we first believed. Kung nung panahon po nila 57 AD, malapit na daw yung pagliligtas na gagawin sa atin ng Panginoon, yung rapture, yung second coming, na pagdating po ng ating Panginoon, how much more this 2025? Kailangan po nating maisip yun. Oo nga, no? Kung sinabi nila noon, almost 2,000 years ago na malapit na dumating ang Lord, I'm sure ngayon, mas malapit na. Sobra po ang technology ngayon. Sobrang technology. Yung AI, kung gaano po kagaling. Alam niyo po, hindi po normal yan. Hindi po yan supercomputer. There is a demon behind that. Kasi para maging matalino ang computer, yung alam lang ng tao siya ang feed na sa computer. GIGO. No, kung ano lang po yung na-feed mo, kung ano lang yung pinasok mo, garbage in, garbage out, yun lang po lalabas. Pero bakit beyond human understanding nasasagot ng AI? It is because of demonic powers. The fallen angels na nagrebelde, ang mga antichrist ay gumagawa po ngayon. We are living in the last days, in the last hour. So let us wake up from our slumber. Sino po dito yung, alam mo kung ikaw ay nagtutulog-tulugan o yung wala kang ginagawa sa iyong pananampalataya. Parang complacent ka na, mag-attend lang ako, uwi na ako. Para pina-feel sa'yo. No, pina-feel sa'yo ni Satanas, okay na yan. Alam niyo po, one of the deceptions na ginagawa po sa atin ni Satan ay yung kung hindi kanya mapigilan na maging Kristiyano, pipigilan kanyang mag-grow. Ang sasabihin niya, sige, okay na, born again ka na, pero huwag ka na masyadong magpakababad pa, huwag ka na magsisiyo. Mag-attend ka na lang ng Saturday o Sunday, okay na yon. Huwag ka na rin gano'ng magdi-devotion, okay na yon. Iano ka na, magiging complacent ka. This is being, sleeping in the spirit, being, slumber po tayo. Kapag complacent ka, yung pong komportable ka na sa iyong spiritual life. Kaya ang sabi po ng Bible, let us grow to know more about Jesus. The knowledge about Jesus and the grace of Jesus. Amen? Nagpapatuloy ho tayo dapat lumalago. Nakakilala po kay Kristo since 1985. 2025 na po ngayon. Ilang years na po yun? 40 years. 40 years na po akong nakakilala. Pero masasabi kong marami pa akong hindi alam patungkol kay Kristo. At nais ko pang lumago, nais ko pang makilala ang Diyos na buhay. Dapat ito po ang maging puso ng bawat isa po sa atin. Let us not be deceived by Satan na sabihin niyang, okay na yan. Hindi po ganon. Yung nakakapag-pray ka, dapat po makita po natin na sa devotion po natin, humahaba na yung time natin. Hindi na tayo tumitingin ng oras, ay may 15 minutes na ako. Yung pong nag-enjoy ka na, nakausap mo ang Diyos. Alam mo na ikaw ay nag-grow. So saan po tayong parte na natutulog ho ngayon? Dapat magising po tayo. Number one, let us wake up from our slumber and stop enjoying living in sin. Because marami pa rin pong Kristiyano ngayon, total nagsimba na ako, humingi na akong tawad, pwede na akong gumawa na ng kasalanan. That is not the way na tinuturo po ng Biblia. Ang tunay na repentance ay yung pong pinagsisihan mo mula sa puso yung ginawa mo at ayaw mo na itong ulitin pa. At nais po nating magpabago po sa ating
Panginoon. Ang tunay na Kristiyano, hindi niya sasadyain, deliberately, intentionally ang kasalanan and feel happy about it, yung okay lang siya. There are so many preachers ang ganyan pong tinuturo. Dumadami po sila. Bakit? Yun po ang gusto ng maraming tao. Yun pong, ay tanggap naman ako ni Lord kahit marami akong kasalanan. Pastor, nagkakasala pa tayo. Opo, pero hindi na tayo nag-e-enjoy sa kasalanan. Hindi na natin pinaplano na magkasala. Ay total, sa birthday nung barkada ko, iinom ako dito. Occasional lang naman. Walang occasional Christian. Every day, mga Kristiyano ho tayo. Because every day, nasa atin po ang Holy Spirit. Amen po ba? Kaya nga po, if you are a true child of God, yun na pag-aralan po natin, if you love the Lord, you will hate evil. Ang tunay na pag-ibig, you will hate what is evil in the sight of God. Amen. Kaya nga po, para hindi tayo ma-disqualified, stop sinning. Kung meron pa sa inyo na sinasadya nyo, nag-e-enjoy kayo sa kasalanan, malay nyo, ito na yung last chance po ninyo. Bakit naririnig nyo ito? Stop sinning, ang sabi ng Panginoon, or something worse will happen to you. Sa 1 Corinthians 15:34, excuse po, sabi diyan, think carefully about what is right. Maingat kayong isipin nyo kung ano ang tama. Saan po natin makakuha po yan yung tama? Mula po sa salita ng Diyos. Dahil walang ibang nakakaalam na kung ano ang tama, yung kung ano ang righteous, kung hindi lang ang isang righteous God. Amen. And stop sinning, sabi po diyan, for to your shame. Alalahanin niyo po ang kausap po ni Paul dito, mga Kristiyano sa Korinto. Pero nagkakasala pa rin sila, kaya sumulat po siya. Pambira lang rin Corinthians sa rin, lamaran la pa mo rin, namumuhay pa rin sa kasalanan para makamundo pa rin. So for to your shame, nakakaya kayo, sabi, I say that some of you don't know God at all. Yung mga iba sa inyo, Kristiyano nga kayo, pero hindi nyo talaga kilala ang Diyos. Kasi po kung talagang kilala mo ang Diyos, hihintuin mo yung pagsadya sa kasalanan. Amen. Kaya nga po, tayo po, nung tinanggap natin ang Panginoon, nung wala pa tayo sa Panginoon, ang hirap pong tanggihan ng kasalanan. Pero nung nasa Panginoon na tayo, God has set us free from the power of sin. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Nasa sa iyo na lang kung mag-give in ka sa temptation, mag-give in ka sa kasalanan. Because God has given us the power through His Holy Spirit, binigyan tayo ng grace. Grace is the power for us, ang sabi po ng Titus 2:11, to say no to ungodliness and to live a holy life while waiting for Jesus. That is grace. Grace is not a license na pwede na tayong magkasala. No. Ayan po, sabi po sa Titus, no, na it teaches us the grace, for the grace of God has appeared. Sa lahat po ng tao, it teaches us to say no. So tinuturuan tayo, it empowers us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright lives in this present age. That is the grace of God. So walang Kristiyanong walang kapangyarihan. Kaya nga po, hindi na tayo dapat nagpapakontrol pa sa kasalanan. Ang sabi po sa Romans 6:12-13, do not let sin control the way you live. Kung minsan ang prayer po natin, mali. Lord, huwag niyo pong hayaan na magkasala ako. Hindi po pakikinggan ng Diyos ang wala sa kanyang salita. Dahil hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang salita. Napakatalinong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tapos ikaw parang nagsasuggest ka, Lord, dapat ganitong gawin mo sa buhay ko. Lord, ikaw ang magtigil sa akin na hindi ako magkasala. Do not let sin control the way you live. Sino ito? Ikaw mismo. Do not let yourselves. Kaya nga po, nung tinanggap natin ang Panginoon, meron tayong Holy Spirit, ano po yung isa sa elements of the fruit of the Spirit? Self-control. Tayo ang may control. And that is so powerful. Self-control. Kaya yung iba po sa inyo, yung mainit ang ulo, mahilig kayong makipag-away sa daan dahil sa pagdadrive, dahil gusto nyo matapang kayo. Because ang akala nyo, pagiging matapang, that is power. No.
Yung power talaga, yung meron kang self-control. Because it is so hard to control ourselves. But with the power of grace, the power of the Holy Spirit, the power of the love of Christ, pwede po tayo, meron tayong self-control. Kaya sabi po dyan, do not give in to sinful desires. Huwag kayong bibigay. Sino? Kayo. Because we have this self-control na pinagkaloob ng banal na Espiritu. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Ano mang parte ng iyong katawan, wag mong paggamit sa dyablo. Ang kamay, ang paa, ang mga mata, ang bibig na nagchichismis, nagsisira, nagsisinungaling. Ang iyong tiyan at bibig na matakaw, na pinagpapagamit sa dyablo. Sabi po dyan, yung katawan natin, every part of our body, kailangan maggamit para sa Panginoon. Instead, give yourselves completely. Sabi niyo po, completely. Hindi po yung part lang po. Because partial obedience is still disobedience. From Old Testament to New Testament, require po sa atin ng Diyos, obedience. Ang malaking pagkakaiba lang, under the law, ang obedience ay ginagawa ng tao sa kanyang self-effort. Pero under the grace of God, we can now obey God completely because of His grace, because of the power of the Holy Spirit. Kaya lang, kailangan mo lang i-train ang sarili mo, disiplinahin ang sarili mo na sumunod sa Holy Spirit. Sumunod sa Kanyang salita. So instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. Patay tayo, ibig sabihin, hiwalay tayo kay Kristo. Ang sinumang hiwalay sa Diyos, patay po ang Espiritu, impyerno po ang mga yan. Pero kaya tinawag tayo yung born again na buhay po ang ating Espiritu. Kaya meron tayong kaligtasan. So use your whole body, ang buong katawan. Sabi po dyan, as an instrument to do what is right for the glory of God. Kung nasa trabaho po kayong may mga compromise, humingi kayo ng trabaho na wala pong compromise. Dahil nagagamit po ang iyong katawan. Meron po mga testimony sa 700 Club, yung pong mga chemist po sila sa isang malaking pagawaan po ng alak. Ang laki po ng sahod, pero nangusap ang Holy Spirit na dapat hindi sila instrumento, na sila pa ang nagpaparami ng alak. Sila pa yung magtitimpla. So umalis po sila, pero pinagpala po sila ng Lord. Huwag kayong matakot kasi ang iniisip po natin sa katalinuhan natin, kapag binitaw ko ito, pastor, halimbawa nagtatrabaho ko sa casino, papaano pa ako? Ibig sabihin, hindi mo kakilala ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ka sa sarili mo, pag one day meron kang cancer, hindi mo masosolve. Ngayon, doon ka tatawag sa Diyos, lamaran. Ngayon pa lang, kung naririnig mo na ang salita ng Diyos, Lord, nasa compromise pala ako. Bigyan mo po ako ng bagong trabaho. Aalis po ako dito. I want my whole body to be used for your glory. Habang inihintay ko ang pagdating mo, because I know we are living in the last days. 2 Corinthians 7:1, because you have these promises, dear friends, napakaraming pangako po ng Panginoon, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God. Now, nung tinanggap po tayo ng Panginoon, lininis po tayo. Ang naglinis po sa atin, ang Holy Spirit, through the blood of Jesus. At bakit dito sinasabi ni Paul, let us cleanse ourselves? Sino ang maglilinis sa ating sarili? Ang Panginoon? Ourselves. Kasi po, lininis na tayo. In other words, being a Christian, we have this responsibility na i-maintain po natin yung ating kalinisan. Let us cleanse ourselves, sabi ni Paul, from everything that can defile, na pwedeng madumihan ang ating katawan o ang ating spirito. Dating spirito po natin patay. Ngayong nabuhay, pwede siyang mamatay muli, pwede siyang magkasakit. Yung iba po nating spirito, kamusta po ang spirit po ninyo? Healthy ho ba yung spirit nyo o baka may sakit na siya?
Napapabayaan nyo na. Remember, man shall not live on bread alone, sabi po ng Lord sa Matthew 4:4, but with every word that comes from the mouth of God. This is very true. Hindi ka mabubuhay sa mga pagkaing physical lamang. Kailangan kung kumakain ka 3 times a day, meron ka pang 3 merienda rin, may midnight snack ka pa, dapat mas marami ang pagkain mo sa iyong spirito at kaluluwa. Dapat po nagbabasa ka ng Bible. Ito yung pagkain po natin, the Word of God. And the Word of God sanctify us. Lililinis tayo. Sa John 17:17, sabi ng Lord, sanctify them, cleanse them, consecrate them, separate them, sanctify them with your word. Your word is truth. Kaya at the end of the day, nagtrabaho po tayo, nadumihan po tayo. No, siguro nagkasala tayo, nakapanood tayo ng hindi maganda. At the end of the day, read the Word of God so that you will be cleansed. And plead for the blood of Jesus. Lord, once again, let me, Lord, baka na sabihan ni, linisin mo po ako, cleanse me with the blood of Jesus. Cleanse me with the blood of Jesus. And with the power of your word, nalilinis po tayo. Kaya sabi po ni Paul, balikan po natin yung verse kanina, let us cleanse ourselves. This is how we live in the last hour. Lagi tayong araw-araw nadudumihan po tayo. But we need yung pong robe of righteousness po natin, imputed na righteousness sa atin, yung robe na yan, nadudumihan. No, nalalagyan po ng lupa, kailangan po natin linisin yan. It is our responsibility. Let us cleanse ourselves. In fact, sa Revelations 19, I think, kung di po nagkakamali, yung bride tayo po, yung bride, pinrepair niya ang sarili niya because of good deeds na ginawa po niya. Nalilinis din po tayo sa mabubuting gawa na ginagawa po natin. But wala na lang po akong time para po talaga pong pag-usapan po natin yan. And ang pinakamaganda po dito, nais po ng Panginoon, kaya po, let us rejoice and be glad, give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Next verse. Fine linen and bright clean was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Remember, we are not saved by doing good works. Amen. Pero umaasa ang Diyos na gagawa ka ng good work kasi umaasa siya ng bunga. Umaasa siya ng bunga because pinuputol ng aking Ama ang bawat sanga, tayo yung mga sanga na hindi nagbubunga. Yung pinuputol na sanga, saan dinadala? Sabi po sa John 15, sinusunog, impyerno po yun. Ngayong ikaw ay ligtas, hindi lamang yung nag-enjoy, ay ligtas na ako. Inaasahan ng Ama na ikaw ay magbunga ng mabuti. Dahil pinuputol po ang mga hindi nagbubunga. Kahit na nakakilala. Kaya hindi po totoo yung once saved, always saved. That is demonic. That is foolishness. Once saved, always saved if nagpapatuloy ka kay Kristo para magbunga. Amen. Kaya nga po yung doctrine po natin dito, once saved, stay saved. Talaga pong tahasan ko pong sinasabi ito, reta makiramdam kaya kayo. Marami pong talagang gusto nila yan. Once saved, always saved. Hanggang nanggaw mo, saved na ka. Kasi pag meron kang ganong mindset, pwede mo nang gawin kahit anong gusto mong gawin. It is a big lie, a big deception. Amen po ba? Kaya nga po, kahit po si Lord, nais po ng Panginoon, sa Matthew 5:48, nung convention po namin, isa po sa natutunan ko po, ako personally, kung sumama po yung convention natin ng CTMI last Tuesday, yung pong sinabi ni Pastor Hill about Matthew 5:48, that be perfect, for your Father in heaven is perfect. Pwede tayong pakita pa, yan, be perfect. Alam niyo po noon, paano kaya ito? Siguro yung meron ka, ano ko lang po dito, interpretasyon ko, yung tama naman, yung kahit nagkakasala ka pa rin, tatayo ka pa rin para gawin yung tama. But ang ganda po ni Pastor Hill, yung po kanyang parang estudyante po, may mga examinations, merong quizzes. Minsan perfect,
minsan bagsak. In our lives, ito po sinasabi ng Panginoon, be perfect. Sabi po dyan, for your heavenly Father is perfect. Command po ng Lord yan. Remember, teach them to obey everything I have commanded you. Isa sa command ng Panginoon, be perfect. Yung pong, nadidisip tayo dun sa mga, yung mga, nobody is perfect. But we can be perfect in a situation. How? So katulad po yung sabi ko kanina, exams, quizzes. May mga major exams po tayo. Kung minsan ang mga major exams dyan, yung mag-a-attend kaya ako ng church o hindi. Kapag hindi ka nag-attend, bagsak ka, 74. Ngayon, nakapag-attend ka. Sino dito ang magiging honest? Kanina parang ayaw niyang mag-attend. Wow. Oh. Perfect. That is perfect. Pero kung meron kang parang nararamdaman na gano'n, na parang ayaw mo nang mag-attend, pero napagtagumpayan mo, you are perfect. Ayaw mo mag-see you, pero pinagtagumpayan mo, you are perfect. Pero kung hindi ka nag-see you, bagsak na ka rin naman. Balo yortang mataman mag-see you kaya kayo. Kabangatyo kayo kayong bale, 6 o'clock. Halimbawa, gabi po yan. Pangabagya, alas 9 na. Ang nakabilis si Mikay, alang ka kwenta-kwenta imbiye mo, sinayang mo itang oras na binyena ng ginukya ka. Mapang meg-attend na ka, lamaran ka kasi. Di bagsak ka, ka perfect. Sino po ang mga nagda-drive dito? Nire magmaneo. Karakal sa gen kene kung magtasgamat, wala ako kayo. Kukot na nganda kayo. Nino po rin mag-drive kaya kayo. Nang kayo papalita buntok, ne? Diyan rin pastor, papalita buntok. Di, ako sabihan. Pag kinat ka ng isang ngayon, ang sabi ni Lord, be perfect. Kung hindi mo siya pinatulan, perfect ka. Nakukuha niyo po ngayon? Pero kapag pinatulan mo, bagsak ka. Another example, ninula po rin talasawa kaya kayo may mga asawa. Raise your hands. Karakal na rin single? O maglaram-laring alwakya kayo. So, istong yung asawa mo, for example, nino pong mas makatak? Kaya ting lalaking makatak Ale? Pero nino man yung makatak, kakatak yung asawa mo. Panamdaman mo, buri mo ng patulan, o nang ay may petulan. You are perfect. Amen? Alam niyo po, nung narinig ko po ng Tuesday ito, sabi ko, wow, pastoris, pagkadaman may Pastor Hill ka ako. Dahil po medyo ang lamig, na-distract po kami. Tuwing sa Sabiana, sabi ko, inining panaynayan ko. Ako po talaga po, na-liberate po ako. Nung nag-struggle ka, nagkakasala tayo, yes. Pero meron tayong quizzes. Yun ang mga examination natin sa oras na ito. Merong nanunukso sa'yo. Tinutokso ka ng diablo na manood ng pornography. Pero sinarado mo, you are perfect. You are like your heavenly Father. Amen. Kaya nga po, huwag kayong maniwala sa walang perfect. Nagiging perfect po tayo sa mga challenges, sa mga situation na binabato ng diablo sa atin kung papatulan natin o hindi. Ang maganda po dito sa mga examination tsaka sa yung mga test natin, mga trials, mga quizzes po natin, alam na natin yung answer. May leakage na binigay na ni Lord. Ang kailangan mo lang, sundin mo yung answer na binigay ng Lord. Amen. Binigay na yung answer, Lord nakagagawang aliwa pang answer. Sigurado, may bagsak ka. Isa lang po yung sagot po dyan. Amen. Tinutokso ka ng babae, katulad po ni Joseph the Dreamer. Tumakbo po siya. Naging perfect si Joseph. Amen. Dito pong lalaki, kaya kayong feeling yung masanting ko ang lalaki. Pero actually, matsura kayo, kakaya na kayo ng diablo. Feeling mo, kapogi ko, mo. Sura mo. Pero yung diablo, tutoksuhan na ka para mabaldog ka. Alam niyo po, siguro niyang bayang tao tamo, talagang pogi tamo, pero kabang tutwa tamo, susura tamo, actually. Masanting tamo kayang kain na ng Ginoo bilang tao pong kain,
Pero compared kita niyang bayang tao ka po pa yan. Compared yan yung kaya matuwa na ka. Yan kabang tutwa ka, feeling mo pogi ka. Lulukwa na ka ng diablo. Kung sino man po yung nanunukso po sa inyo, how to be perfect, say no. Ano po yung nag-empower sa atin to say no? Grace of God. We can be perfect because of the grace of God. You are perfect because of the grace of God. You can act in perfection if you will act by the grace of God. By the power of the Holy Spirit. Amen? So be perfect. Sabi mo sa katabi mo, be perfect. Kauli yung bali, yung buring ulam. Bisa na kayong mimwa. Na kayo imam, kasalanan na naka-praise the Lord. Perfect! Amen? Kaya po ba, pag ginaano mo, may petulan ng kasalanan, wow, perfect ko yan. Pero pastor, pangalan nung may kasala ko, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and what? To cleanse us, purify us from all impurities, wickedness, and unrighteousness. Magkakamali pa tayo, but let us strive. And let us learn to say no by the power of the Holy Spirit, by the power of His grace, we can be perfect. We are perfect by the grace of God. Amen. So 1 John 3:6-10, sabi po dito, no one who lives in Him keep on sinning. Because nasa atin na po yung grace. Walang magpapatuloy sa kasalanan. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. Huwag niyong hayaan na kayo ay malinlang. Ito po ibig sabihin ng lead you astray. The one who does what is right is righteous. Just He is righteous. Yung sinasabi nilang, ay saved na kami ng by grace, righteous na kami kay Jesus. Pero hindi sila gumagawa ng tama, they are not righteous. Ayan po, nakasulat. Nakasulat po dyan, the one who does what is right is righteous. Yung sinasabi nilang nasa grace naman tayo, kahit hindi tama yung ginagawa natin, righteous tayo because of Jesus. Kung totoong righteous ka because of Jesus, magbubunga yan, makikita yan sa pamumuhay mo, yung mga righteous deeds mo. Amen. So just as He is righteous, the one who does what is sinful is of the devil. Kausap po ni John dito mga Kristiyano. Now sabi diyan, because the devil has been sinning from the beginning, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So wala nang kapangyarihan ang gawa ng diablo sa atin. No one who is born of God, born again, born in the Spirit, yan po ibig sabihin niyan, will continue to sin. Nagkakasala tayo pero hindi tayo nagpapatuloy. Kaya nga yung unforgiveness, dapat wala tayong unforgiveness. Mababasa po natin dito yan. Sabi niyan, because God's seed remains in them. Ano po yung seed? The Word of God. Sino yung Word? Jesus. Jesus remains in them. So sabi po dyan, they cannot go on sinning because they have been born of God. They have been born again. Alam niyo po, nung bisa nasa po kami sa Kapa, sa birthday ni Pastor Sen ng 83, 84 na, makanyan. Ay, 88, sorry, tandaan na po pala siya, pero matagal na siya nagpapastor. Si Brother Boy, asawa po ni Pastor, at sabi niya, maraming Kristiyano hindi born again. Alam niyo po, pinag-aralan ko po yung pag-uwi namin. Oo nga no, may mga Kristiyano nag-a-attend lang Kristiyano pero hindi born again. Kasi yung tunay na born again, they cannot continue, go on sinning. Pinag-aralan ko po ito because during the time of 1st century si Constantine the Great, isa sa mga wicked emperor na pinapatay ang mga Kristiyano po noon, pinapako sa krus, pinapakain sa leon, sinusunog, pinupugutan ng ulo. Ang sabi niya, habang pinapersecute natin ang mga Kristiyanong ito, dumadami sila at hindi sila tumitigil. So ang ginawa niya, maganda pala ang karakter nila. Para gumanda ang karakter ng Roma, sabi niya, gagawin ko na ang Christianity ay national religion. So, nagkaroon po ng batas. Nagkaroon po ng decree na ang magbuhat po ng panahon ni Constantine na lahat ng citizens of Rome ay maging Kristiyano. Paganism po ang ano po nila, sinasamba nila sina Zeus, sina Venus, Jupiter. Dahil lahat po naging Kristiyano lang, hindi talaga born again, hindi sila sanay sumamba na walang Diyos-Diyosan. So ginawa po nila, yung rebulto ni Zeus, ginawang Jesus. Si Jesus, yung pong sa Catholic,
Zeus po yun. Yung rebulto ni Venus, ginawa pong si Mary, and so on and so forth. Marami po. Maubos lang po ang oras ko sa 7:26 na. So, yung mga tunay na born-again Christians, nagprotesta. Hindi kami pwedeng ganito na mayroong rebulto. Kaya doon po lumabas yung protestante. So, ang unang ano po talaga, tawag po sa atin, na kung di ka Catholic, protestante. Because yung mga ancestors po natin, ng mga tunay na Kristiyano, nagprotesta doon sa klase ng pananambahan sa Rome, na may mga rebulto. Na yun po ay nagpatuloy, naghiwalay po, nagpatuloy, naging Roman Catholic. Yan po yung short na konting history lamang po. Kaya it is possible, pati po yung mga Catholic, tinatawag nilang sarili na Christian. Pero hindi sila born again. You can call yourself Christian dahil nagsisimba ka o pinanganak ka sa Christian family, pero ang tanong, born again ka. Born again ka ba? Nakilala mo ba? Ano ba ang born again? Yung tinanggap mong Panginoon bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, na magmula nung tinanggap mo na, siya na ang nasusunod, hindi na ang sarili mo, hindi na ang laman mo. I no longer live, but Christ lives in me. Yun po ang tunay na born again. Ang nasusunod, si Kristo na. Hindi ikaw. Hindi na yung ambition mo. Kung ano ang ambition ng Diyos sa iyo. Yun ang born again. Yung iba sa ating Kristiyano ka, pero marami kang plano sa sarili mo na hindi mo kinukonsulta sa Diyos. Kristiyano ka lang. Wala pong Kristiyano lang siya na papasok ng lang. Kailangan po, Kristiyanong born again. So sabihin mo sa katabi mo, born again ka ba? Talita mo sana borbolen again. Ako balo rin Tagalog yung ating Jan Depo ito. So sabi mo dyan, this is how we know sa verse 10, who the children of God. Binibigyan po tayo na paano ba makikilala ang mga anak ng Diyos? Yung gumagawa ng tama. Yung tinigil na nila ang pagkakasala na pag-i-enjoy sa kasalanan. So this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Kausap po niya dito mga Kristiyano. Anyone who does not do what is right in God's, is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Unforgiveness. Kung mayroon kang bitterness, dapat po yan, sa isang araw lang, ilang oras lang, na-overcome mo na, magpatawad ka, not by feelings, but by faith. Pinapatawad ko siya, Lord, by faith. Kahit po mayroon pang masakit, by faith, Lord, pinatawad ko na siya. At sigurado po, mawawala po yan. So wake up. A Christian who has been born again will no longer live and enjoy sin. Amen? Number 2, let us wake up from our slumber and realize time is getting short. Katulad na nasabi ko po sa inyo kanina, no, dito po sa Romans 13:11, ngayon hanggang 14 po natin babasahin. Sabi diyan, and do this, understanding the present time that the hour has already come for you to wake up from your slumber. Yung kayo'y natutulog, yung kayong walang ginagawa bilang Kristiyano. Kristiyano ka nga, pero we are all called as Christians, as born-again Christians, to build the kingdom of God here. Are you building the kingdom of God? How do we build the kingdom of God? By sharing the word of God. By doing good works. By helping people. That is how we build the kingdom of God. Nagiging asin at ilaw po tayo. Sabi po dyan, the hour has already come for you to wake up from your slumber because our salvation is nearer now than when we first believed. Na-explain ko na po yan. Ngayon, alam mong maiksi na lang ang oras. Sabi po sa verse 12, the night is nearly over. So tinatawag pong buhay nito, night, madilim. The day is almost here. This was almost 2,000 years ago. So talagang malapit na po ngayon na ang liwanag ay dumating na. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of God. Meron na naman na tayong responsibility dito. Tanggalin daw po natin yung mga gagawa ng mga kadiliman. Sabi po dyan, at isuot po natin yung armor of light. We have this responsibility na dapat po natin gawin. Paano natin gagawin yan po? Sa devotion po natin, pananambahan natin, sa CU po natin. Verse 13, let us behave decently. No, ang behavior po natin, dapat po anak talaga ng Diyos. As in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. No, isuot nyo
si Kristo sa inyong mga buhay. And do not think about, huwag niyong i-meditate, do not think about how to gratify the desires of the flesh, because the power of imagination, the power of mind, the power of thoughts are very, very powerful. Yung kapag yung nandyan na yung desire, tapos kinunceive mo, sabi po sa James 1:15, it gives birth to death. Kaya sabi po ni Lord kay Joshua sa Joshua 1:8, meditate on my word day and night. Because kung ano yung iniisip mong madalas, ay kaseksina, ay kasanting nanini, at gusto mong patulan, one day magagawa mo because you keep on meditating on it. Kaya sabi yan, do not think about how to gratify the... Makanano ko kayang sugal, pasibayo. Makanano ko kayang minom. Makanano ko kayang... Huwag niyong isipin po yan. Ang isipin niyo, ano ba ang pinapagawa ng Panginoon? Amen po ba? So kaya nga po, dito sa Ephesians 5:15-20, sabi po dito, be careful then how you live, not as wise, hindi mangmang, kundi matatalino, as wise. Making the most of every opportunity. Lahat po ng pagkakataon, sabi dito, huwag nating sayangin. In other words, do not waste your time. Because what? The days are evil. Kung masama ang panahon noon, mas masama pong panahon ngayon. Yung lolo, mismong tatay, rine-rape ang mga anak ngayon. Why? Because the power of their imagination sa panunood ng pornography. Ang pornography, during our time, kailangan munta ka daw para makasalik ang Playboy magazine. Pero ngayon po, nasa kamay na po ng kahit yung 4 years old, nakakapanood na ng pornography. Kaya nga po sa Mabalangkat, meron po dyan yung 8 at saka 10 years old, rinape po yung 7 years old. Nabalita po yan nationwide. Nung manalbi akong balita. Bakit nila nagawa yun? Dahil sa kakapanood. Sa kung ano ang finifeed mo sa mind mo, you are being molded, you are being mentored. So one day, ma-empower ka na magagawa mo yun. Kaya sabi po ng Lord kay Joshua, meditate on my word. Not on the worldly things. The more you meditate on the Word of God, the more you will obey God. The more you can say no to ungodliness. The more you can resist the devil. Resist any temptation. Amen. Kaya nga po, this is very, very important. Na mas masama po ang panahon ngayon. Hindi lang po binigyan yung balita, hindi po binigyan ng pera ng nanay niya. Pinagtatagaan niya nanay niya. Kamakailan lang po yung isang anak, sinapchap yung tatay niya, pati yung lolo niya. At parang wala lang sa kanila. Wala po, nagalit po kasi ako, sobrang galit. Parang wala lang. Hindi remorseful. Napakasama na po ng panahon ngayon. Kung masama yung panahon ni Paul, mas masama po ang panahon ngayon. Therefore, do not be foolish. Huwag tayo maging mangbang, but understand what the Lord's will is. Ang kalooban ng Diyos, hindi po sa feelings natin o yung pumapasok basta sa utak natin. Kailangan lagi pong nasa Word of God. That's why it's very important na kumain tayo ng Word para healthy yung spirit and soul po natin at para alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. You need to read your Bible. Meron na pong audio Bible ngayon. Kung medyo malabo ang mata nyo, yung audio Bible, libre lang po yan. Alam niyo po yung audio Bible. Alwa po yung audio kaluguran dakan eh. O audio, ati pong magsalita para kayo. Amen. Kaya kayo pong hindi marunong sa technology, ipa-download nyo sa mga anak o apo nyo na magkaroon kayo ng audio Bible. Para meron pa po yung mga dramatize. Ang ganda po nilang pakinggan. Amen. We need to know the will of God sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi sabi yan, do not get drunk on wine. No? Maaring mapaglasing po mga taga-Ephesus, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Habang naghihintay tayo, na alam natin we are living the last hour, alam po natin na maiksi na lang po ang panahon, we need always to be filled with the Holy Spirit. Sa mga susunod pong Sabado, Linggo, pag-aaralan po natin to, yung being filled with the Holy Spirit, kung di pa darating ang Panginoon. Pero paano ka ma-filled ng Holy Spirit? Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks
To God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Revelations 22:12-14, sabi dito, "Look, I am coming soon." Alam niyo po, kahit po 7:36 na, gusto ko pong sabihin sa inyo, para po mas maliwanagin nyo. Kasi yung nag-aral ng eschatology sa akin, yung end times, naintindihan nyo na po yung bakit hindi sinabi ni Kristo dun sa gospel, nung tinanong nila kung kailan siya darating, hindi niya alam. Not even angels, ang Father lang. Pero alam niyo po, because sinabi ni Kristo yon bilang tao. Kaya nga siya nagpe-pray eh. Actually po, nung pinanganak si Kristo, hindi po siya yung paglabas niya kay Mary, ano Mary, nandito na ako. Hindi po, talaga pong bata siya na musmos na walang alam. Ang sabi po sa Isaiah, when the boy knows how to choose between right and wrong, may mga sinabi pong gano'n. Kaya nga po si Kristo bilang tao, kailangan niyang mag-aral ng Torah, mapag-aralan niyang salita ng Diyos. Ito po siya. Talaga pong tao po siya noon. Yung pagiging omnipotent niya, omniscient niya, hinubad niya. Taong-tao si Kristo po noon. Kasi po kung di siya tao, nung paripako siya sa krus, para po siyang nandaya. Walang daya po yung kanyang, yung kanyang pagkapako sa krus. Merong daya yung dugo. Daya kasi ito eh. Alam niyo po yung putang sasalikan tintad, Tagalog itang kaya. Ay, nani ka Tagalog yung tintad? O nang yun bali ba yung tintad na dinuguan niya? Pabilang tintid, danan eh. Yung akin eh, di takya mo, dagdagan mo naman duguan. Uli ka pa, tigdaganin daya. Wala pong daya, totoong tao si Kristo. Totoong tao po si Kristo. Kaya nga po, nung ako sa Bible school po ako, tinanong ko yan sa teacher ko, sabi niya, ay talagang ganun, di niya alam. Sabi ko, Lord, makanano kang maging Diyos, nung ngayon mo, balo ka bilang kadatang. Sabi ko, hinahanap ko po. Nung nakita ko po sa Matthew 28, verse 18, all authority has been given to me. So, sinuot na po niya yung pagiging omnipotent at saka po yung omniscient niya. So, all authority, sabi po niya, nasa kanya na. Pagdating po sa Acts chapter 1, tinatanong nila, Lord, are you going to restore the kingdom to Israel? It is, ibig sabihin, last days na ba, Lord? It is not for you. Pwedeng sabihin, lagyan natin yung sa Acts na yun. I think Act 1:6 or 7. It is not for you to know the dates, the time that the Father has set. Ang sabi ko yan po, no? Sabi yan, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Bakit sinabi niya dito na hindi niya sinabing hindi ko alam? Kasi alam na niya. Kasi doon sa Matthew, yung Matthew 28 tsaka po yung Acts, magkadugtong po yan. Papanik na si Kristo sa langit. Bago siya pumanik sa huwag nyo nang pakialaman yung nakaset na date. Ang maganda niyan, verse 8, but you will receive power. Ang importante, meron kayong power of the Holy Spirit to be my witnesses. You will receive power, the Holy Spirit, to overcome this world. Amen. Yun ang importante. Kasi kung meron kang Holy Spirit lagi, ibig sabihin po kahit anong oras dumating si Kristo, lagi kang ligtas. Dahil lagi kang handa. Dahil laging nasa iyo ang Holy Spirit. So ngayon, balik tayo sa Revelations. Look, I am coming soon. Alam na po ni Kristo. Naintindihan niyo po yung doktrina ngayon. So hindi po totoong hindi alam ni Kristo. Hindi alam ni Kristo nung talagang tao siya. Pero po nung nag-glorified body siya, all authority, the omnipotence at saka po yung omniscience, bumalik na po sa kanya. Kaya sabi niya, huwag niyo nang pakialaman yung dates, hindi po siya nagsinungaling. Amen. Look, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and Omega, the first and the last. Ito lang po nagpapatunay, Diyos si Kristo. Walang Alpha, walang beginning and the end, kundi Diyos lang. Itampaling niya karang iglesia ni Manado. Alpha and Omega, si Kristo. Iyo paniwalang detang kaya niya ito po rin mamasa din karelang tao eh. Kasi pag nabasa po nila, makikita nila si Kristo pala Diyos na nagkatawang tao. Dabo rin sa bendeta, tabalo kang manalo. Bandang huli talo po yung mga yan. No? Kaya sabi niya, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes. Tingnan niyo po, meron tayong responsibility. Let us cleanse ourselves, sabi ni Paul. Blessed are those who wash their robes. Yung robe of righteousness natin, lililinis po natin yan ng salita ng Diyos, ng dugo ni Kristo sa ating mga devotion at sa ating mga mabubuting gawa.
You have a responsibility. We have a responsibility to maintain yung robe of righteousness po natin na malinis. Blessed are those who wash their robes. Sino ang nagwash? Tayo. No, that they may have the right to the tree of life. Wow, kanyaman na siguro nini. And may go through the gates into the city. Ako po, excited na akong dumating ang Lord. I don't know about you. Maaaring marami kayong pangarap dito, pero yung mga pangarap niya, basura la rin. Kung yung puso nyo dyan pa rin, hindi kay Kristo, hindi kayo tunay na born again. Kanina po, inatid na po namin ang sinamama ko sa airport. Nakakalungkot po, ang prayer ko, sabi ko sa Lord, Lord, sana datang na kayo may kakawani. No? Masarap po yung magkakasama po tayo. Hindi na tayo magkakahiwalay pa, wala ng karamdaman, wala ng kasakitan, hindi ka na magtatrabaho. Puro yung papuri na lang sa Lord, nag-i-enjoy kay Lord, nag-i-enjoy sa fellowship sa bawat isa. Ala ng chismosa ka rin. Yakoy tayo pikamanyaman siguro. Ala ng chismosa ka rin. Revelation 22:7, Look, I am coming soon. Ang sabi na naman po ng Panginoon, ito po yung last chapter ng Revelation. Blessed are those who obey. Sabi niyo po, obey. Obedience is very important. Grace has given you the power to obey. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book. So look, Jesus is coming very soon. Don't waste your borrowed time from God. Ang oras po natin dito, hiram lang. Kaya pinpuritang sasayangan nyo rin oras yung kakapanalbing kanyang-kanyang kayo. Ne? Or mag-Netflix kayo, nagsasayang kayo. Hindi na sa atin ang ating buhay, ang sabi po ng No, did you know, ang sabi ni Paul sa Corinthians, na tinubos kayo ng Panginoon? No, did you know that your body does not belong to you? It belongs to God. Kailangan si Lord ang masunod. Last point. 7:43 na. Praise the Lord. Anyway po, last point po natin, let's wake up from our slumber and focus your life on Jesus again. Para sa mga tao pong itong out of focus kayo. Because nowadays, there are so many distractions. Nadidistract pa rin tayo. Akala po natin nabubuhay tayo para sa career po natin. Diba? Sa mga self-ambition po natin. Sa mga pleasures. Ang dami pong ngayon. Pasyal dito, pasyal doon. Hindi na kumakain sa bahay. Mga pleasure na laging kumakain na lang sa labas. Iyo pong ganyan ho ngayon. In the last days, people will be lovers of pleasure. Sabi po ni Paul sa 2 Timothy chapter 3. Lovers of pleasure. Sabi po dyan, marriage, no, and other many things pa po. Alam niyo po, if we do not guard our hearts, madidistract po tayo, ma-out of focus tayo kay Jesus. So kung na-out of focus po tayo, refocus po natin ang ating spirito, ang ating mind, ang ating puso sa ating Panginoon. Paano natin gagawin yan? Sabi po sa Hebrews 12:1-2, Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, talking about the heroes of faith, the previous chapter 11, mula po kay Enoch, no, hanggang kina Abraham, and so on and so forth. Ito po yung mga crowd of witnesses po natin, or cloud of witnesses, as natatawag po sa ibang salin. No, we have surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith. Let us strip off every weight that slows us down. Ano yung nagpapabagal sa atin para lumago tayong pagiging Kristiyano? Netflix ba? No, sobrang kape ba? No, lagi nakachukeng kilwal. Anything na nagdi-distract sa'yo kay Jesus. Kailangan po, tanggalin po natin yan. Especially the sin that so easily trips us up. Madali pong kumapit ang kasalanan. Tanggalin po daw natin yan. And let us run with endurance the race God has set for us. Meron po tayong race. Hindi po ito pabilisan. Dapat po tatapusin po natin. Because sabi ng Ecclesiastes, finishing is better than starting. Nag-start ka nga ng maganda ang buhay mong Kristiyano, pero hindi mo tinapos, impyerno ka pa rin. Marami pong mga Pilipino, tawag po natin, ningas kugun lang. Ang dami pong inuumpisa na magaganda sa umpisa, pero hindi nagpapatuloy. Talo pa rin. Hindi pa rin successful. Pero sabi po ng salita ng Diyos, let us finish the race. Set us run. Paano natin gagawin po yan? Ang sabi po sa verse, we do this by keeping our eyes
on Jesus. How do we keep our eyes on Jesus? Palikang makalaway kay banwa? Makamulalaki banwa? Nanano ka? Lalawin kay Jesus? No. The Word is Jesus. You keep your eyes on the Word of God because the Word is Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh. So sino ang Word? Si Jesus. We keep our eyes on the Bible. Lagi po. Let us check ang ating mga decision dapat po based solely the absolute truth. Walang iba po kundi ang salita ng Diyos. And ang salita ng Diyos ay si Jesus. Romans 5 to 8, chapter 8 verse 5 to 8. Sabi diyan, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. Ang kausap po ni Paul, mga Roman Christian, kayo na yung mindset nyo pa rin kung paano yung sarap ang gusto ng laman ninyo. Ang sabi po diyan, yan lang iniisip nyo. Sabi po diyan, and then, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Yung iniisip mo, Holy Spirit, ano po pa? Kausapin niyo po ang Holy Spirit. Ako kinakausap po, Holy Spirit, ano pong gagawin ko? Nagmi-meeting po kami. Kapag may mga problema, habang nag-uusap po, tinatanong ko ang Holy Spirit, bigyan mo po kong wisdom para ma-solve ang problema po namin ito. You can talk to the Holy Spirit. He will guide you. Sabi po ng Psalms, I will guide you, I will instruct you with my loving eye on you. Na may pag-ibig, sabi ng Panginoon. Sabi po ng James 1, I think 4, na sino ang kulang ng wisdom sa inyo? Hingi kayo kay Lord para mabigyan kayo ng wisdom. Through the Holy Spirit po. So, ang sabi po dyan, the mind governed by the flesh is death. Yung ikaw na Kristiyano ka, pero lagi mong iniisip paano mong i-indulge ang laman mo, lagi mong iniisip yon, yan ay magbubunga ng kamatayan. Ano pong kamatayan yan? Impyerno po yan. Because mabuti ka man o masama, mamamatay lahat ng physical po natin, tayo lahat, kung di pa darating ang Lord. Kaya sinasabi ni Paul dyan, yung death po dyan, mamamatay ang spirito nyo. Walang one save, always save. Sabi ni Paul, kapag nagpapatuloy ka sa laman, sinusunod mo ang laman, ang bunga niyan, ang sabi po ni Paul is death. But the mind governed by the Spirit is what? Life and peace. Even eternal life. So life and peace, sabi niya, the mind governed by the flesh is hostile to God. Yung laging iniisip mo ang laman, kung paano mo i-indulge, i-gratify ang laman mo, yan ay laban sa Diyos, ang sabi po. Hindi nalulugod ang Diyos. Because, ang sabi po dyan, it does not submit to God's law, hindi nagpapasakop sa Diyos, hindi nag-o-obey, nor can it do so. Bakit? Dahil po makalaman ng kaisipan niya. And then, ang sabi po dyan, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Yung lagi ka na lang kasi ganitong pakiramdam ko, hindi na ako mag-a-attend. Ako nga po, nag-attitude, tikul-tikul ko, pwede kong papalit pwede kong may excuse. Last Wednesday pa po ito. Pero nang kwentahan niya, nakatalakad na ako, nakapagsalita ako. Ang diablo, lagi po niya kaming pinipigilan. Kapag tunay kang Kristiyano, lagi kang merong lagi binabatong problema ang diablo sa iyo. Yung problema ng pastor, kalupa ko na marakal ko po dadala ng problema. Hindi po dahil pinaparusahan ako ng Diyos. Dahil alam ng diablo, threat ako sa kanya. Takot siya, kaya gusto niya, binibigyan niya ako ng kung ano problema para manghina ako, ma-discourage ako, at questionin ko yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po, kahit hindi maganda ang pakiramdam ko, alam ko, mahal na ako ng Diyos. At siya ang aking kalakasan, for I can do all things through Christ who gives me strength. 7:15, nabisa kayo, hanggang alas 9, tuloy kayo. Minsan, dito ako papi nga niya na din mo yung dedication. Anyway, ang sarap po ng salita ng Diyos. Sino po nag-enjoy sa salita ng Diyos? Nakanyaman, amen? Lalo na po siguro ito kayo, kalimutan be perfect. Katipayo yan, po tambisa kayo, be perfect, be perfect. Yak po ka kanya kaya sarili ko yan, be perfect, be perfect. Kalingwan nyo na yung gana-gana, pero itang be perfect, kalingwan. Ako maniwala kitang nobody is perfect. Sabi na rin aliwa, practice makes perfect. But nobody is perfect. So why practice? Tabalo kaya kayo ng panyabyan nyo.
Anyway po, 1 John 2:15-17, do not love the world or anything in the world. This is how we focus. Wag nating, kasi kung minsan ang focus natin, mahal natin yung mga, if anyone loves the world, sabi dyan, love for the Father is not in them. Matindi po ito. Kapag mahal mo ang mga bagay-bagay sa mundo, yung pag-ibig ng Ama wala sa atin. Sabi po dyan, the love of the Father is not in them. For everything in the world, ano po daw ito? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Alam niyo po, kung minsan hindi natin napapansin, mas mahal natin yung mga bagay-bagay. Sino po sa inyo yung hanggang ngayon meron kayong cabinet dyan? Nandiyan po yung ang gaganda ng mga plato nyo, at ang gaganda po ng mga kutsara nyo, hindi nyo pinapagamit. Ret ang gagamitan nyo, ret ang sili nyo, kaya nga po patamamang kayo, dudurot siya yung plato. Mahili kayo, naranasan yun dudurot siya yung plato, di ba? Bakit? Pagmamahal po yun sa ano, o tiye pagamit. Tanggalin po, hindi, mali po yung namanan natin sa ating mga ninuno na merong sentimental value. Kasi lahat po dito, pati yung minana mo sa magulang ng magulang mo, susunugin ng Diyos. Huwag nating ilagay ang puso natin sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Sino sa inyo dito, ang ganda ng sapatos nyo, ang mahal-mahal, 10,000 plus siya. Pero buring sulod. Anyang sulod yun sirane. O bakit kasi manginayang ka? Ako po, the more na kasi may mga nagbibigay po sa akin sapatos po, tanging check ko lang, siya magkano lang? Siya 12 to 15,000 lang. Wala ako, yung kewa ko, halos susulod ko lang lagi. Diyan munta kami mugeng palengke, sulod ko lang. Sayang lang. Ito po, regalo po ng misis po ng kami pong misis ko, yung 25 anniversary po namin itong bracelet na ito. Mahal po ito, no? Mahal po siya. Basta, mahal po siya. Aldoldo, susulod ka. Bakit? Dengalwa kayo, pakasalikot la. Okasyon mo. Ngayon, bayo ka mate, apulo miyang beses sinulod. Sulit chayta. Na, istuita. Tutong Sabado kanyan, sa paknong ginturing agit ko kaya kayo. Kaya sabi ko, hala akong pagkalam, hanggang mabalag okay. Nanuya mo ini. Istuit ang ugali tangay ta. Kaya ba't itang malmong mahalan may susulod? Kita mong kay. Anyang sulod mo busbus kininis nening dagis. Bakit? Pagmamahal po yan, binibigyan mo ng halaga. Andyang magkanuya yan, dapat, tingnan nyo po yun, as darating araw, walang kwenta yung mga yan. Dahil lang mayroong kwenta si Jesus lang. At yung langit na pinangako niya po sa atin. Amen? So, kayang Sabado, patsyak ko po nung atin akong gintong susulod na kahit. Praise the Lord. This life where we live will surely come to pass. Pati po yung mga bagay-bagay po sa atin. Only God, ang sabi po dyan, and His plans will last. Focus on Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Magkaroon na po tayo. So wake up from slumber. Stop enjoying in sin. Living in sin. Realize time is getting short. Focus your life on Jesus again. Mga last verses na lang po ito. Revelation 3:1-3 before we take the Holy Communion. Write this letter to the angel of the church in Sardis. So sa church po ito sa Sardis, ang message ito. This is the message from the one who was the sevenfold of the Spirit of God and the seven stars. I know all the things you do. Ang sabi po ng Lord, that you have a reputation of being alive. Kala mo buhay ka? Kala mo tunay kang Kristiyano? Ito po sinasabi ng Lord. But you are dead. Ang sabi po ng Panginoon. Wake up! Strengthen what little remains. Sa ibang salin po, strengthen what remains to die. Ano po ang namamatay dito? Spirit. Magising ka na bago pa mamatay ang spirito mo, sabi ng Panginoon. For even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Meron po tayong requirements, actions. Ano po yung action na ito? Mga bunga na inaasahan ng Lord. Kasi pinuputo lang mga bawat sangang hindi nag-a-act. So I find, ang sabi ng Panginoon, nakita ko yung mga gawa ninyo, hindi na mimit nung pinapagawa ng aking Diyos. Sabi po, go back to what you have heard and believe at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, kung di kayo magigising,
Kung wala kayong gagawin, sabi ng Panginoon, I will come to you suddenly as unexpected as a thief. Patay kang bata ka. Alam niyo po, this is a warning for us before we take the Holy Communion. Kung sino man po sa atin yung wala pa rin ginagawa bilang Kristiyano, akala mo gising ka, you have a reputation of being alive but you are dead. Wala ka pa rin ginagawa para sa Lord. You are not building the kingdom of God. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin member ng CU. Hanggang ngayon, kino-question mo pa rin yung tithes and offering. No, hanggang ngayon, ang dami mong sariling karunungan, pero ni problema mo, pag nagka-cancer ka, hindi mo ma-solve. Bakit ka magre-rely sa katalinuhan mo? You rely on the Word of God, which is the wisdom of God, who is Jesus. Amen? So wake up from your slumber sa pagkakatulog ninyo, sa walang ginagawa ninyo. Magising tayo sa walang ginagawa, sa walang pagkakagawa po na, o wala tayong ginagawa, magising tayo sa pagkakatulog sa Espiritu, because Jesus is coming very soon. And I am excited. I don't know about you. Excited ho ba kayo? Kung excited po kayo, sabihin nyo po, praise Jesus. Praise. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Let us receive the Holy Communion.